Dito sa live chat sa YouTube from Sally. Sabi dito, good evening Kapuntos. Tanong ko lang, bakit daw tayo nagdadasal sa patay ng 9 days at bakit may 40 days? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ayan po, no? Novena is a devotion prayer, no? Padasal sa mga patay. Actually, ang pagdarasal sa mga patay po, kahit everyday yan. But it's just a devotion prayer po 9 days. At yung pong 9 days na yan, ibig sabihin ng noven, no? Ibig sabihin lang 9. So, kung bakit, yan po kasi devotional prayer talaga, hindi lang naman para sa patay, no? May mga novena prayer tayo, para kay Mama Merit, iba't ibang klaseng novena prayer po. So, bakit po yun? It's part of our devotional prayer po ng Catholic Church po, no? But yung pagdarasal sa mga patay, you can do that po every day. Ako pinagdadasal ko yung morning, night time, no? Lagi po yun, no? Pero walang ano po yun, no? May mga special occasion lang. Okay, sige, ipagdasal natin siya ng 9 days sa simbahan. But lahat naman po yan, devotional, ano lang po naman ng simbahan yan. Pero ang pinaka-the best talagang pagdarasal sa mga patay kapatid, pamisa natin siya, even 1 month, 2 months, 3 months, iba 1 year po pinapamisa nila, no, para padasal sa mga patay. So that's just part of our Catholic traditions, Catholic devotional prayer na ipagdasal yan. Pati yung 40 days po, no, yung po kasi naano yan dun sa pag 40 days na resurrection ni Jesus, no, and then for 40 days dun siya umakyat sa langit. But actually wala naman masyadong connected po yan. Ang talagang utos ng simbahan natin, let's pray for our departed talaga as much as possible. Yun nga yung sinabi nga ni Brother Wendell dati, pati yung even yung pagkatapos mong kumain, magpasalamat sa Diyos, tapos you can always pray for your departed loved ones. So, wala pong ano yan. These are novena is a devotional prayer. Yung 40 days, nasa sa atin naman po yun, kung pwede naman pong gawin yun. But there is no, special on that para sa kaluluwa. Ang special po sa kaluluwa talaga, at least every day po, lahat po ng mga Katoliko, naniniwala na for praying for the dead, every day po, ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay po. Yung halimbawa na run out ka ng time and then is as Wednesday and then hindi ka naka-confess, tapos nagpa ng abo ba, tapos okay lang ba yun? Ganyan? Hindi ka nakapag-confess pero nagpalagay ka ng ash. Like yung anak ko kasi kahapon nakapag-confess ako bago ngayon as Wednesday, kaso lang yung anak ko busy. So sabi niya kung pwede ba makapag ng abo na hindi siya naka-confess. Wala naman pong requirements na kailangan nakapag-confess kapag receive ng ash. Yung confession requirements po yan bago tayo tumanggap ng sacrament of Eucharist or communion. Kapag hindi po tayo sa state of grace, kapag nasa mortal sin po tayo, we need to confess. Pero wala pa naman akong nalalaman na kailangan pag nagtanggap ka po ng ash ay nasa confession. Pero mas maganda kung nakapag-confess. Just in case po na yan meron namang situation na ganyan, example, wala talagang time to confess, wala naman siyang mortal sin,
So it's no need naman po na mag-confess. Oh, okay. Bro Romel? Si Boris John Ray ba yan? Sige, dagdagan Ano? ko na lang ng konti, sister. Sige, bro. Okay, bro. Okay. Tandaan lang natin na yung paglalagay ng abo sa noo, yan ay sacramentals lamang. Okay. Mas higit pa rin yung pangungumpisal, no? Sabi nga ni Bro Angel, hindi siya necessary na kagawian na kailangan mong mag-confess para ka mapahiran ng abo. Sabi ni Bro Romel, walang aral, walang pahayag ang simbahan na kailangan mong mag-confess bago ka magpa ng abo. Dahil una nga ito ay sacramentals lamang. Ito ay pagpapaalala na ikaw bilang Kristiyano dapat alalahanin mo na ikaw ay galing sa alabok at sa alabok ka rin babalik. It's a sign of repentance, sign of pakumbaba, no, na bilang isang Kristiyano hindi ka nagmamataas, hindi ka nagmamalaki na ikaw ay malaya, na ikaw ay walang pinanggalingan at ikaw ay walang patutunguhan. Palaging pinapaalala sa atin ng simbahan na yung ashes na yan, simbolo kung saan ka nagmula, saan ka patungo. Ang kaibahan lamang po, kung siyempre dahil sacramental siya, much better pa rin na nakapag-confess ka. Kasi higher ang mas higher yung confession kasi sacraments ngayon rather than sacramentals. Parang walang silbi ang pagpapahid mo ng abo kung mayroon kang daladalang mortal sin. Okay? Rather than kahit pa hindi ka maanuhan ng abo, hindi ka mamarkahan ng abo, ng cross. Pero nakapag-confess ka naman bago yung signing of ashes. Yun bang pinagkaiba nila? Dahil sacramentals lamang yung pagpapahid ng abo rather than ang confession is a sacrament. So hindi po natin sila pwedeng para bang pinaglalaban natin alin ang mas hindi po. Sacramentals lamang, para lang yan, parang yung holy oil na binibless ni Father, sacramentals lang yan. No, na dahil sa kapangyarihan ng simbahan, meron sila, kaya nilang kaya nilang magbigay ng mga kagamitan kutulong sa atin para yung ating buhay Kristiyano ay mas umangat pa. Yan po ang kaibahan nun. Pero mas paigi pa rin na makapag-confess, no, kaysa naman hindi tayo makapag-confess. Walang silbi papapahid mo ng abo kung may dala-dala ka pong malalaking kasalanan. Okay po. And one more. Sir, idadagdag lang po natin, no? Ang pinaka din po doon, maliban doon sa hindi naman siya required unless you confess already, no? Hindi naman siya ganun ka-required because yun nga, sacramental at yan po ay ano lang natin, rituals of the Catholic Church. Pero ang isa sa pinaka-importante doon, no, yung umattend dapat. This is one of the tinatawag diyan holy days of obligation. Sabi rito sa Catholic website natin, sabi rito ang during Ash Wednesday talaga kailangan natin magsimba. It's a mortal sin pag hindi po nakapagsimba, no, ayon po sa simbahan, no. So mga holiday of obligation, yan po isa sa pinaka-importante, no. Yun ang dapat gawin talaga, magsimba. Yung iba kasi ang ginagawa, nagpapapahid ng abo, no, without going to mass, attending the mass. Medyo delikado po yun because it's a mortal sin, sabi rito, unless it was a very serious reason. Halimbawa, may sakit ka, hindi ka makapagsimba. Sunday and holiday of obligation, kailangan po lahat po tayo magsimba, no? Lahat po ng mahalagang kundi sabi sa simbahan natin, is a mortal sin, sabi po. Yun po yung mahalaga at sana nakapagsimba siya. Kung hindi man nakapagsimba yung mga nakikinig ngayon, you can go to confession po na hindi kayo nakapagsimba nung Ash Wednesday para malinis na po yung natin, yung sins, yung guilt po natin dun sa holiday of obligation na hindi tayo nakapagsimba, kapatid. Pwede po natin i-umpisa yan sa Sunday. And then, isa pa rin po, yung follow-up question, yung di ba fasting po yun, then di tayo kakain ng karne, paano yung itlog? Karne po ba yun? Okay ba yun? Okay po yung itlog, te.
Okay lang ba yun, bro? Okay. Tapos yung Brother Chando, so like when you yung magfa-fasting ka, yung ano bang tawag na yun? Ano ba yun? Yung ano ba yung narinig ko yung mag halimbawa kay Brother Ruben yata yun yung like itong holiday na ano natin yung um, Lent season, yung magbigay ka ba doon? Yung anong ibigay mo doon sa tao, ganun ba yon? Yung ano ba yun, Almsgiving. yung offering, bro? Ganun? Almsgiving po ba? Ano ba yun, bro? Yung magbigay ka doon sa tao kasi hindi ka kakain ng karne and then ibibigay mo sa kapwa mo, yung wala, ano ba yun? Ganun ba yun? Kasi Ah, yun ang sinabi ko doon sa kaibigan ko eh. yes Na po, kung kapag halimbawa, i-sacrifice mo yung isang pagkain mo and then you give for others po. Charitable works po. Almsgiving po. Almsgiving. okay. Okay Opo, po. pwede po yun. Pwede pong gawin natin yun as a sacrifice po this Lenten season. Like yung pwede mo ibigay like halimbawa yung i-package mo doon sa sa Philippines kasi nangailangan yung tao ganon. Yes po. At paalala po sa lahat, no, hindi lang naman po during lahat yan, we need to do all those things, mga charitable works every day in our life as much as possible because yan po ay utos ng Diyos na kung ano may ginawa mo sa maliliit na to, ginawa mo sa akin. So wala po siya binigay ng tamang panahon lang. So kailangan po talaga yung regular gawin natin. Not just Lenten season po. Not just the fast during fasting. So ang helping others po ay dapat talaga maging kaugalian natin because sa paghuhukom, napakahalaga po nun, sabi ni Jesus. Kung ano ba yung ginawa nyo rito sa maliliit na taong ito, ginawa nyo sa akin. Napakahalaga po niya sa kaligtasan. So it's not just Lenten season po. Kailangan ugaliin po natin yan. If we have, mayroong lumapit o dapat may regular tayo sa mga natin, sa mga sweldo natin o das may nakalaan talaga for charitable works po, kapatid. Brother Angel? Yes po. Dagdag po. Dito sa amin, based po sa promote yung mga picture video footage dito sa amin through Father Marvin Tasmania, ang director po sa Social Action. Then sa isa sa mga humilya kanina ni Archbishop Martin Humuad, isa sa baga implige ganang mandatory sa CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, during panahon ngayon na Lent season, yung almsgiving, then fasting. So ang sabi ni Archbishop na ang intention para po tayo mag-fasting kahit isang bisis lang sa isang araw. Halimbawa, yung pang lunch ba or tanghalian ba or pang hapunan ba, kung ilan ang yung budget mo sa isang pagkain mo yun ang ibigay mo sa simbahan. Sa amin dito ang center po ang Social Action, para yun budget ipakain sa 2 million na mga kabataan na nagugutom. Yun ang programa sa CBCP. Nakalimutan lang yung term na binanggit kanina ni Bishop, pero ang inatasan yung Social Action. So ang iba, hindi lang po ako magkain ngayon dahil yon ang inuutos ng simbahan na mag-fasting po tayo, pero hindi kayo magbigay o ilan ang budget mo sa isang pagkain mo. Halimbawa, pagkain ng tanghalian, regular budget mo, kumain kayo sa restaurant is 100. So yung 100, ibigay mo sa simbahan para po sa So yon ang pinaka-epektibo. So hindi lang kayo mag-fasting tayo. So yun ang main purpose. So nanawagan sa amin dito, sabi ni Archbishop, apan tubuan na siguro daily magbigay kayo ng 15 pesos 15 pesos, di ko sure ilang araw yon, good for 120 days man siguro nun, 4 months man siguro yun. I-total yon, all in all, mga 1,500. Then yun ang ibigay mo sa simbahan para
itulong sa pagpakain sa based po sa statistics sa CBCP na ang nagugutom na mga kabataan sa panahon ngayon ay nasa 2 million. So isa yon sa programa na si CBCP na panahon sa Lent ngayon, sa season, lahat ng mga mananampalatayang Katoliko, magpasa tayo, mag-ayagyaw tayo, magpasting po tayo, para mabigay natin yung isang business na budget natin sa pagkain para ihatag ibigay po sa simbahan. Yon ang sa amin lang dito ha, pero sabi ni Archbishop Martin, yon ang programa po ng CBCP sa throughout Philippines. Yon lang, maraming salamat. Brother Tata, bro, Yes. ay yung ano ba bro, yung sinabi mo kanina na yung magbigay. So not only like Sunday, ano pa yun, yung once ibigay mo lang, ganon, or every Sunday? Kasi Depende. Lent season tayo ngayon. So Ang like sa- every Sunday? Ang sa amin, kung pwede, kaya nimo magbigay kayo araw-araw, good for... Iba rin yun sa Love or Offering, 15. dun sa simbahan? Yes, iba yon sa love offering. Pero Okay. isa sa mga na-explain kanina the Bishop, yung kung tayo ay mag-fasting po tayo, kaya para lang yun ang ating tuntunin, yun ang turo ng simbahan, pero hindi tayo magbigay sa wala tayong almsgiving, yun sabi niya. So, useless yun. Ang purpose, bakit tayo mag-fasting? Dahil kung ano po, yun, ano po ang budget mo sa isang business na hindi kayo kumakain, inom lang kayo ng tubig. So, ilang budget, yun ang ibigay mo. Halimbawa, sa isang pagkain, tanghalian, lunch, budget mo regular is 200. So, yun ang 200 ibigay mo sa simbahan. Dito sa amin, may mga parokya na designate nga yun, doon kayo magbigay sa amin, dito sa Katedral sa Immaculada Concepcion. Isa yun sa mga liwanag kanina ni Bishop sa parsiyang homily. Kasi 40 days man. 40 days man, bro. Kasi 40 days. Tapos 40 days ka rin. Sa amin dito, bro, yung yung dilata, yung mga canned goods, like every Sunday. Pwede. Depende yun. Depende naman yun sa, may ecclesiastical jurisdiction naman tayo. Depende yun sa local ordinary, sa inyong archbishop o bishop, kung ano po ba ang paraan nila. Pero sa amin lang yun. Sinishare ko lang. Pero hindi ilang yun. Paliwanag ni Bishop, Archbishop, nga yun ang programa sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, para po makapakain po tayo sa mga kabataang nagugutom. Yeah. So, isa yun sa mga paraan niya, magbigay ng araw-araw sa amin, good for 220 days, bigay kayo ng 15 pesos araw-araw. Depende ni mo, kaya ni mo. Kung hindi kaya, depende yun. Pero yung fasting, yun ang ipinaliwanag ni Bishop na hindi lang kayo mag-fasting para hindi kayo magkain. Yung budget mo sa isang pagkain, yun ibigay mo. Sa amin, ang tumatanggap dito ang Social Action Center through Father Marvin Osmeña. Mayroon pa ako, bro, follow-up question, Brother Ta. Ipakiano mo na lang Ta. Ano ba yun? Nagpaano tayo ng ash. Tapos, ano yun, every Friday ba tayo na di kakain ng ng karne? Yung abstention? Kasi nagpa-badlist man ka. Hindi, kahit pa hindi kayo nakapatatak o nakapahid ng sa ating katekism, all season, whole year, all season, every Friday, hindi po tayo kakain ng karne. Kahit kaming sa grupo namin, pag may out of town kami, yung nagpunta kami sa Brungan, yung yun, Friday na yun. Dahil on the way kami, hindi pa kami nagharating sa Brungan, mga bandang 2:00 na sa hapon, gutom na talaga. So, hanap kami ng karinderya. So, order kami ng karne. Naalala namin na, Friday pala ngayon. So, tapos nakakain na kami, nakalimutan. Pero, yun, ni-require. Pero ang sabi ni Bishop kanina, ni-require tayo all year,
All season na every Friday hindi tayo kakain ng karne. Pero ang pinaka-importante sa Lent season, dapat every Friday hindi tayo kakain ng karne. Okay. Yeah. Okay, yun lang bro. Thank you. Thank you so much. Thank you, Brother Jando.